Since there are no senators who wish to propound questions, I think you can, to the Sir- DOJ Secretary. Short Yes, lang for Senator. DOJ. Okay. Yes, sir. Secretary Remulla, sir, Yes, sir. can we confirm from you, so far sa itong tinatakbo na investigasyon natin, kung ilan na yung na-admit ninyo sa Witness Protection Program from our resource persons, kung meron na ba? Sir, under the Witness Protection Program, dalawang klase ng testigo po. One is a protected witness, people who testify in proceedings. If they request assistance from the DOJ in applying for the program, we give them a protected witness status, which means bibigyan na ho namin sila ng security at yung mga ibang benefits pwede nun na makuha. Ang kapagkakaiba lang, pag sinabi hong state witness, ibang procedure din po yun. Kaya yung po yung ina-evaluate na yun, sa dami po ng transaksyon na nandito, inaayos po namin, tinitingnan ho namin kung paano ho, ano talagang krimen sa kami magko-concentrate. At kung kaninong testimony po, pinakamahalaga, under the Witness Protection Act, yun po, kailangan po makita namin kanino talaga ang necessary para makakuha kami ng conviction later on. Yun po lang ho ang ano dito. Sir, so far, the level of protection that is being provided to the Diskaya, to Bryce Hernandez, sa ngayon ay, sa amin pa lang yan, sa Senado? Yes, sir. Wala pa. Sir, I just wrote a letter to the Senate President. I don't know if it was sent here yesterday. Ito po yung informing the senators that we have provisionally accepted them to the program. Tapos i-evaluate namin sila as state witnesses, pero bibigyan ho sila ng security mula po sa sulat na to ay matanggap na Senado. Since they're still under itong tatlong taong ito, si Bryce Hernandez, JP Mendoza, and Henry Alcantara, ay nasa custody po ng Senate at contempt. Hindi po namin sila binibigyan pa ng security, pero ini-inform po namin kayo na bibigyan na namin ng security. And then we have to process also Mr. Diskaya again tomorrow. Mahabang proseso ito kasi ang dami hong transaksyon, tsaka dapat alam po natin ang direksyon kung saan po papunta ang mga demanda. Thank you, Secretary Remulla. Mr. Chair, okay na ako. Thank you. Chair, Mr. Chair, Yes, Senator Marcoleta. I just want to make a record that when I approached the Secretary of Justice together with Engineer Bernardo, both of them committed that Engineer Bernardo will go to the DOJ accompanied by the DOJ Secretary for the purpose of filing the appropriate charges only. And Engineer Bernardo will not in any way add or alter the affidavit that he presented before us. Meaning to say, no additions, no subtractions, walang alterations. Whatever copy that he distributed to this committee will be just that. That is correct. Thank At you, saka, Mr. Chair. recorded naman po, nasa transcript, nasa YouTube, nasa ampa. Senator Rodante Marcoleta, bago pa isa lang yan, talagang naplansya na yung affidavit na yan. Maisa mo yang si Cheese Escudero, yang si Nancy Binay, at yang si Bong Revilla. Lahat ng elemento para mailihis kay Marcos Jr. yung usapin na to, naibigay, nailatag na ho nila dyan sa affidavit na yan. Okay na yan, Senator Rodante Marcoleta. Huwag kang mag-alala, di na mababago yan. O baka pagka sa susunod, supplemental affidavit, madadagdagan pa yan. Ika nga, di ba? Yes, sir. Kaya Kasi po, kung mag-alter siya, he will be liable for perjury. hindi po, no supplement, no nothing. Kasi No, po yung hindi- iba, pagdating dito, nagsusupplement. Ang sabi niya, wala na po akong idadagdag. Yun lang po. Meron siya sa statement niya na I humbly reserve the right to submit a supplementary affidavit Yun nga if po warranted. Kaya po in the sinabi ko sa premises. kanya, meron ka rito, magdadagdag. Kasi dapat sana alam natin because he presented himself before this committee, but whatever he does outside this committee, wala tayong kinalaman. Hindi na po natin nalalaman kung ano mangyayari. Tama naman. I mean, for purposes of transparency, Mr. President, You're saying Mr. Chair, that, just kaya in case- po pumapayag na kami na dahil paano yung supplemental? Hindi na po natin malalaman. There will be no guidelines.
Ito rin po yung supplemental. yung supplemental. Hindi nga po natin malalaman eh. We will not be guided. Ano ba sasabihin niya? Why not before? Hearing is suspended. Resolve. Masyado kasi kayo na paghahalata eh. Scripted ho yan mga kababayan. Hindi ko ina-absuelto dito si Chis Escudero, Bong Revilla, Nancy Binay. By all means, kung meron silang problema, panagutan nila yan. Kung talagang tumanggap sila ng pera, pagdusahan nila yan. Pero yung lalaruin nyo, yung hearing, na pagkatapos nagsalita ng resource person, didiretso dyan sa Department of Justice. May problema ho tayo dyan mga kababayan. Forward na ho tayo, forward. Tuloy natin. Now allow Secretary Remulla and Yusek Bernardo to leave the premises with a promise or commitment to come back this afternoon. In the meantime, we are now opening to the members. Parang nanostra na ho natin dito eh. Talagang pagpipilitan pa ho nila yung 2028. Yung tipong lahat ng paraan para ika nga maitawid yung mga kandidato nila sa 2020, gagawin ho talaga nila. Kasi pag nagkataon, itong ano to, ika nga make or break to. Pagka hindi ho nila nagawa to, sigurado sa 2020, mabubuksan ho ang usapin na to. At yun pa lang ho ang totoong hearing. Yun pa lang ho ang totoong investigasyon. Pero ang nangyayari na to, lahat to yan mga kababayan, puro kabalbalan. Sarswela ho kung tawagin. Yung pagtatanong sa ating mga other resource persons. Yes, you may, your excuse, Secretary Remulla. Yun, no? Okay. The Vice Chairman, Senator Erwin Tulfo, is recognized. 5 minutes, same guidelines, same. Di ba, ang labo ho mga kababayan, merong resource person tapos nagsalita siya pagkatapos yan dumakdak. Itatakbo na siya nitong si Boying Remulla. Dapat ho sana magtanong portion muna bago yung kasi ang labo ng ganyan eh. Di ba? Anong pag-uusapan natin dito? Yung tipong pagkatapos na napak nung isang resource person, bigla siyang paharangan nitong si Boying Remulla. Hindi. Ika nga, in aid of legislation, para na rin sa transparency at para na rin sa mga nabanggit niya, dapat wag siyang paalisin at pasagot tayo naman, wala namang problema. Sino ba yan si Chis Escudero? Wala naman tayong problema. Kahit idamay pa yan si Boy Kilay, di ba? Best friend yan si nitong si Lisa Araneta Marcos. Ang problema dito, bakit pagkatapos na napak, pagkatapos nakabiran itong si Bernardo, bigla ko siyang kukubiran, magkakaroon ng referee, aawatin yung tanungan na mangyayari. Ang labo lang ho mga kababayan. Same rules apply. Mr. Chair, ako din po nakukulangan po doon sa sinabi ni Yusek Bernardo. Parang kulang pa po yung mga tao na tinuro niya. So I believe, sa supplemental po, aantayin na lang po natin. Siguro pagbalik niya. Because Sino pa bang hinihintay? di ba ako Mas naniniwala natin na makulit, itong apat lang po ito. I'm sure meron din po siya siguro mabanggit sa Kongreso, Mr. Chair. Anyway, I would just like to direct my question to Engineer Henry Alcantara. Mr. Alcantara, sangayon po ba kayo doon sa sinasabi ni Yusek Bernardo na dating boss mo? Doon po sa mga personalidad na binanggit niya, wala po akong personal knowledge. Doon naman po sa sinasabi niya na 15 po, ginagalang ko po yung opinion niya. Pero ako po talaga ay 25 po at kung ano po yung nasa affidavit ko, yun po ang dinadala ko po. Pinadadala ko po sa mga driver po. So magkaiba po yung sinasabi niya na 15%, doon sa sinasabi niyo na 25% ang dinadala niyo po sa kanya. Yes, Your Honor. Ako po, yun po talaga ang... Hindi yung nagko-corroborate yung sworn affidavit nitong si Yusek Bernardo. Yari ho tayo dito. hinahanda namin at pinadadala po sa mga driver po, Your Honor. May babanggit po ba siya na doon po sa 25 na yon ay para kay senador na ganito lang o wala na siya binabanggit na meron din ako dyan? Wala po, Your Honor. So ibig sabihin, doon sa sinabi niya po na statement, linawin ko lamang, na 15% po ang dinadala niya doon sa mga umano'y mga kasamahan po namin dito versus doon sa binibigay mo sa kanya na 25%. Kulang po. Is that what you're saying? Ang bigay niyo po sa kanya 25%, pero yung nabanggit niya kanina ay 15% lang. So, nawawala po yung 10%. Saan po kaya napunta, Ginoong Alcantara? Hindi ko na po alam as far as ang knowledge ko po at ang dinadala po namin ay 25% po. Yun po ay
hinahanda po, kasama po ang mga tao ko na naghahanda po nun at nagbibilang, Your Honor. Chair, nawawala po yung 10% po na ito doon sa 25 na Baka napunta kay kay Martin Romualdez at kay Saldico o kanina naman kaya dito kay Lisa Araneta Marcos. Baka, di ko sinasabing napunta sa kanila. ni-prepare nila. Pero po, Mr. Chair, ang tanong ko lang po ulit ay, pero sa pag-prepare po, hindi po ninyo tanong para kanino ba ito, boss? Para kanino ba ito, boss? Para kanino? Tama naman po yung mga pinagsasabi niya pong pangalan. I never asked po, Your Honor, kasi po siya lang naman po yung kausap ko po. Correct. Siya lang kausap mo. Yes po. Boss Alright. mo, tatanungin mo, boss, ito pera, kanino ba lang ibibigay ang boss? Baka sabihin ng, mga tanong talaga nitong si Eric Silvestre, mga walang kwenta. Isa pa pong matanong ko po, kasi Yo. nabanggit na rin po ni ninyo, ng grupo ninyo, yung 3 pong kasamahan po namin earlier, o 2 po namin kasamahan, si Senador Jinggoy Estrada. Si Senador Jinggoy po ba, na-meet ninyo personal o kahit nakausap sa telepono in person? Never po, Your Honor, na kausap tungkol po sa ganyang bagay o sa telepono po. Never So, po. hindi po ninyo na-meet? Yes po, Your Or Honor. nakausap si Senador Jinggoy? Hindi po, maliban lang po nung, hindi ko po alam kung birthday yun, yung nasa picture po. Sinama lang po ako ng mga dating kasamahan ko po doon po sa okasyon. That's how you met Senator Yes po, Your Jinggoy. Honor. What about Senator Villanueva po? Senator Villanueva, nakakasama ko lang po siya pag may mga inauguration po, groundbreaking ng mga projects po sa Bulacan. Being the district engineer po, nakakasama ko po siya pag ganung mga okasyon. Okay, wala na po other than that. Yung mga communication, tawag, after that, yung mga ribbon cutting, kung ano man yan, opening ng kalsada, wala na pong tawag po late at night or after office hours, wala na. I-bend mo ang law para magkaroon ng tawagan. Yan ka naman magaling, Senator Erwin eh. Di ba? Eh, ang problema mga walang kapararakan yung mga tanong niya eh. Pwede po. Bakit hindi mo tanongin yung si Elizalde ko? Bakit imbis na yung tipong kahit pa paano bigyan nyo ng leeway yung mga kasama nyo dyan, yung tipong okay, para hindi naman gaanong mayari, walang problema kahit yariin. Pero yung konting respeto naman, di ba? Kung doon sa mga congressman, todo respeto nyo, dapat sana, pati doon sa mga kasama nyo, respetuhin nyo. Ito si Senator Erwin talaga. Na pong ganon. Wala po, yun lang pong insidente na nag-text siya sa akin na mag-follow up lang po nung request niya kay Secretary Bonoan. Dito po sa budget hearing, yun po, doon ko po siya kinausap dito tungkol po doon sa request niya kay Secretary Bonoan. Pero sa labas po, hindi po kami nagkakasama. Maliban lang kung minsan po, nanonood ako ng PBA, nanonood siya, magkabilang side po kami. Nagkakawayan lang po. Bilang respeto ko po sa kanya. All right, Mr. Chair. Opo. Okay. Mr. Chair, ito pong mga driver na ito, nandito po ba? Si Andre Balatbat, Christian Santiago, na binanggit po ni D. Alcantara na nagde-deliver po ng pera kay Congressman Saldico. Narito po ba sila? Ay, kasama ba sila? Hindi na imbitahan. Opo. Hindi yan na imbitahan. Na imbitahan. Narito po yata, Mr. Chair. Ayan, hindi na. Paupuin nyo na. Kay Saldi ko tayo. Andre Balatbat. Pasok. Sinunog si Saldi ko eh. Nakakatawa. Yung kanang kamay po. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, Your Honor. Salamat. Take your seats. Okay, maraming salamat po, Mr. Chair. Kay Ginoong Balatbat, sino po si Ginoong Balatbat? Kayo po yon? Totoo po ba na kayo po ay nagde-deliver po ng pera doon po sa bahay ni
or sa kondo ni Congressman Saldico. Will you attest to that po na totoo po yung sinasabi ng boss ninyo? Your Honor, bali ako po, isang beses lang po ako nakapag-deliver doon. Gaano karami po yon kung inyo po natatandaan, ilang maleta, ilang sako yung diniliver po ninyong pera? Your Honor, sa pagkakatanda ko po, mga nasa 6 to 8 na maleta po. 6 to 8 na maleta. Alam niyo po ba kung magkano halaga noon? Di ba kayo sinabihan kung magkano? Wala po kaming idea. Saan po dinala? Pero alam po ninyo na pera po ang laman ng maleta po na yon. Hindi po kinonfirm na pera, so wala po kaming idea. Okay. Saan niyo po diniliver yung mga maleta na yon? Nung nasama po ako doon, Your Honor, sa Valle Verde po. Ito po ba yung bahay ni ni Congressman ako sa Valle Verde 6? Bahay po siya. Erwin, pinag-uusapan si Zaldico, senator ka na senator. Langya ka Pero talaga. hindi ko oo. po alam kung kay Senate. Sino po ang sumalubong po sa inyo doon? Mga tauhan po yung nandun, Your Honor. Mga tauhan. Wala pong resibo na parang acknowledgement receipt or what? Basta i-deliver nyo lang po doon. Si Raulo. Hindi, yung ideya si Raulo, hindi ito si Erwin Tulfo. Ano ito? Mamibigay ka ng pera, galing siya na ako, mangingi ka, magbibigay ka ng resibo? Pambira, illegal yan, Brad. Anong klaseng senador ito? Lakas ng tama. Ay, nako. Pa. Hindi ko po alam, Your Honor. Alright, may papakita po kami slide ng bahay po. Ano po, kung ito po yung bahay na sinasabi ninyo na diniliver po ninyo sa bahay ni Congressman Saldico. Lagay po yung bahay. Kung ito po ba, ma-confirm lang po. Po yan, Your Honor. Magkaiba. Opo. Okay. Yung sasakyan mo na yan, alam niyo yan? Yung NFI 6319? Your Honor, bali yan po yung nag-pick up po ng... Yan po kasi, Your Honor, yung sa Fairview po. Ano naman yung sa Fairview? Bali yan po yung dinadala namin ni Christian ng Dinadala po na... mga maleta din po yung dinadala namin. So, hindi lang po isang beses. Kasi kung dinadala po namin, sabi nyo, iba naman po ito. So, ibang... Mantangin niyo ho yung mga kababayan, ilang maleta ng pera, isa sa tingin niyo ho ba kay Saldico lang yung mga pera na yan, di ba? Gumagawa ng kabalbalan yung aso ni Martin Romualdez, sa tingin niyo ho ba kay Saldico lang yan? Hindi, tanungin ho natin yung mga ordinaryong Pilipino. Si Saldico tauhan ni Martin Romualdez. Siya ang nagtalaga bilang Committee on Appropriation Chairperson dito kay Saldico, dito kay itong si Martin Romualdez dito kay Saldico. Tapos lahat ng kabalbalan na yan, kay Saldico lang. Hindi naman pwede yun. Sasakyan naman po ito. Opo, Your Honor. Bali po kasi yung sa sinasabi niyo po na yung sa Valle Verde po, isang beses lang po nakapagdala doon eh. Yung sa ano po, Yung ito. iba po yan nung ano eh. Sino po ang diniliberan na naman ninyo ng pera dito? Itong gamit yung sasakyan na ito. Hindi, Your Honor, hindi po kami ang may gamit ng sasakyan na yan. Pero kasama po yan dyan sa inyong office, itong NFI 6319. Hindi po. Bali po, yan po yung sasakyan ng kumuha ng mga maleta. Yan po. So, nag-exchange lang kayo. Galing po sa sasakyan ninyo, inilipat nyo po dyan. Bali sila po yung kumuha sa sasakyan namin. Saan po ang nangyari itong transaction na ito na palitan, na ikarga from your sasakyan to that sasakyan? Saan po nangyari ito? Sa Phoenix Petroleum po, sa Dahlia Street, Fairview po. Doon po nangyari yung palitan, Opo. na inilipat sa inyong sasakyan yung pera. Okay. Opo. Alright, babalik kita mamaya. Mr. Christian, ikaw naman po, ilang beses o kayo nakapag-deliver ng pera po sa sinasabi ni D. Alcantara? At kani-kanino po ang inyong pinag-deliveran? Doon po sa Dahlia po, 7 beses po. Dahlia. Opo. Ano po yung Dahlia? Yung ito pong binanggit ni... Sa Fairview. Fairview po. Okay, ilang maleta naman po yung diniliver niyo ho doon? Per deliver po, nasa 8 to 10 na maleta po. 8 to 10 na maleta. Nagtina-transfer din po ninyo? Hindi. Opo. Kasama ko po si Mr. Andre. Kasama si Engineer Alcantara? Si Andre po. Si Andre. Ako po yung driver niya. Para kanino daw po yun? Hindi po namin alam, Your Honor. Hindi nyo alam, pero may sumasalubong. Ilang beses pong ganun transaksyon ang ginawa ninyo, palitan po, o nililipat yung maleta? Diyan po sa Dahlia, 7 beses po. 7 beses. Ano yun, buwan-buwan, linggo-linggo? Magkakaibang araw po, Your Honor. Pero sa loob ng isang buwan. Hindi po.
Mga ilan, pagitan, ilang buwan, ilang araw? Sa November po, 5 beses po. Tapos meron pong January tsaka March po. November, January, at saka March. D. Alcantara, will you confirm? November, January, at saka March? Posible po, Your Honor. Hindi ko lang po talaga ma-recall. Saan galing po itong pera? Advance po ba ito ng mga kontraktor? Kasi, abay, Your Honor, pinag-uusapan pala yung budget ng November, may budget na po kagad si Congressman ko. advance po, Your Honor. Actually, yan po. Advance payment. Yung sa sinasabi niya pong 6-7 maleta, approximate yung mga magkano pong pera ang laman nun? 6 na hanggang 8 maleta. Normally po ang isang maleta nagre-range po from 30 to 40 million. Pagkakatanda ko po. Kasi nilalagyan po namin ng numero yon para po for total. Normally po mga 30 to 40. Pinakamababa na po yung pag maliit po yung maleta, mga nasa 25. Meron pong, hindi ko po matanda kung meron po kaming isang maletang malaking-malaki na kaya po yung 50. Pero bihira po yung 50. 30 to 40 po normally ang isang maleta po. Ang for the information po, yan pong pictures na yan, hindi rin po namin talaga alam kung saan po sila magpapalitan. Pero ang pagkakatanda ko po, yan po yung mga, hindi po kay Kong Saldi yung delivery na yan. Dahil ang kay Kong Saldi po ay puro sa Valle Verde at sa BTC. Sino po yan? Ang delivery na po yan po yung di-deliver po kay Yusek Bernardo. Thank you po. Bakit sa Fairview po? Hindi po namin alam. Meron lang pong binibigay na number. Tapos inuutos ko po dun sa chief of staff ko, kay Carlo. And si Carlo na po ang nakikipag-usap sa mga driver. At hindi ko po, kahit po ako, si Engineer Bryce, si Engineer JP, hindi po alam kung saan po talaga ang location po. Basta yung number lang po, kukontakin lang po ni Engineer Carlo na ibinigay po sa akin, binigay ko po sa kanya. Then siya na po yung magpe-prepare and then iutos na po sa, di ba si Carlo ang nag-ano sa inyo? Sino po si Engineer si Carlo po? Siya po yung chief of staff ko na kumukuha po sa proponent po. So, nandiyan po ba si Mr. Carlo? Naimbitahan po ba, Mr. Chair? Alam ko, Pwede po ba matanong natin? Kasi parang, so si Carlo ang tinatawagan po ng proponent. hindi po, Nagte-text sa proponent. ako po ang nag-uutos po. Ako po ang kausap po. Upon the instruction of the proponent. Huwag na natin sabihin proponent, nalilito ang tao, politiko, Yes, Sir Honor. congressman o senador. Ganun po ba yun? Yusek Bernardo and Saldi ko lang po ang kausap. Si Yusek Bernardo. Kasi may nasabi po silang Congressman Saldi, ito po si Balatbat kanina. Opo. Nung nag-deliver na po sa Valle Verde, sabi ko nga po sa statement ko, Sir, Your Honor, meron pong times na dalawang beses po sa BGC sa parking. Tapos po, and the rest po is sa Valle Verde po, na bahay po dun sa, hindi ko na po kung talagang kanya. Sinasabi po ni Ginoong Christian ay 7 beses daw po. Panay kay Bernardo lang po ba yon yung delivery na yon? Or may mga congressman po doon at senador? Ay, ako po, Your Honor. Opo, yun. Sinabi po ni Christian kanina, 7 times po siya nag-deliver. Kay Congressman Saldi po, nakakasama po yung ilang driver po doon. Minsan po kasama po ko, minsan sila na lang po dahil alam na po nila. Doon po sa kay Yusek Bernardo, tingin ko po, ito po yung lugar na yan. Kasi po, putol-putol po yun eh. Hindi naman po biglaan po, Your Honor. Okay. Paano nyo nalalaman na na-deliver na? Baka mamaya, tinakbo na ng inyong driver. Meron ba kayong confirmation na natanggap mo na ba, boss? Nakatanggap mo na ba, Kong, yung pera? Nandyan na, 7 maleta? Paano po ninyo nasasabi sa kanila? Your Honor, ang instruction po ni Carlo, instruction ko po sa kanya, yung pagbibigyan po dito sa Fairview. Actually, parang nagpapapicture pa yata sila. Pero hindi ko po kilala yung tao. Yun lang po yung pinadala po doon. So, pinagkakatiwala nyo sa tao na hindi kilala? Yun po kasi yung binigay po na number. Pangalan at number? Opo. Nung politiko o nung ni undersecretary? Yes po, Your Honor. Alright, okay. No, Senator Erwin, no, kasi we have the whole day to do this. Bibigyan namin kayo ng extra 2 minutes. Everybody for that matter, no? Kung gusto niyo i-avail yung additional 2 minutes, tuloy-tuloy lang para mas mahaba. Hindi naman tayo constrained sa oras. So, you may continue.
Thank you, Mr. Chair. Si Carlo Rivera, nakapanumpa ka na ba or this is your first time here? Naka-attend na po ako last hearing. Nanumpa ka na ba? Apo, yes po. Nanumpa ka na rin. Okay, Carlo Rivera, yung pinagdeliveran mo ng pera sa Valle Verde, sino po? Si Congressman ba mismo ang tumanggap? Yun po, inuutos lang po namin sa driver. Sila po ang nagdi-deliver po doon. Yung driver. Opo. Ay, yung po doon sa Dahlia, sa Fairview. Yan po is, bibigay lang po sa akin ni D.E. Henry yung contact number. Then po forward ko po sa kanila. Sino yung nakakausap mo po sa contact number? Number lang po yung binigay po sa akin. Then pino-forward ko po sa driver. Sila na po ang nag-uusap. So, hindi mo actually alam kung sino yung doon sa kabilang linya, kung sino yung number na yon. Apo, yun. Wala po sinasabi. Wala po. Alright. Balikan ko mamaya, Mr. Chair, siguro sa second round ko. Puntahan ko lamang po si Ginoong Bryce Hernandez. Mr. Bryce, yung pinagsasabi po ni Yusek Bernardo, tama naman po. Agree po kayo o may kulang? Your Honor, parang kulang po yung commitment na binanggit po ni Yusek Robert. Kasi as per instruction po sa amin ni Boss Henry, nasa 25% po ang pinapaprepare na obligasyon. Okay, pero yung sinasabi po niya kasi 15% para kay Ulay Bar daw. Pero every time po ba 25 yung binibigay niyo lahat? Pag po ganun na senatorial funds, ano po, minimum po yung 25%, nagiging 30 pa nga po. Pag sa senador dinideliver? Sa tao, staff po ng yes po. Staff po ng senador. Yes po. dinideliver. Yes So, po, nasa Your Honor. 30. Yes po. Yung mga tao po nabanggit niya na bago ngayon, tama po ba yun? Or ngayon niyo lang po narinig? Your Honor, ngayon ko lang po nadinig yun. Hindi ko na po abot yun, Your Honor. Balikan ko po si Engineer Alcantara, itong mga tao pong nabanggit, sina Chis Escudero, sina Nancy Binay, Bong Revilla, personal na po ba ninyong namit ito? Or paano po, naka-text ninyo? Hindi po, Your Honor. Ngayon ko lang po narinig about Escudero, Binay, yung Bong Revilla po, yung 300 million, si Yusek Robert po ang nambagit sa akin na sinabi ko po sa affidavit ko po. Wala po akong komunikasyon, hindi ko po sila nakakausap. Ang kausap ko lang po ay si Yusek Bernardo po. Okay. At one point, nakapunta ka sa birthday party o alam mo yung mga kababayan ho natin, baka may mga litrato po, nandun po kayo sa mga birthday, sa mga kasalan, what have you. Wala po. Doon lang po sa okasyon ni Senator Jinggoy na sinama nga po ako ng mga dating kasamahan ko po. Nagpa-picture lang po ako. Kahit naman po, kung sino po yung nakita ko doon, ang tanda ko po. Kahit po kay, ano ba yun? Sino po yung tumakbong senador na Dagon? Attorney, ano ba yun? Dagon? Yung ano po? Nagpa-picture pa po ako doon eh. Yung ano po? Attorney... Gadon. Gadon. Attorney Larry Gadon. Opo, nagpa-picture pa po ako. Basta kung sino po yung nandoon. Pati ho itong si Gadon, nadamay. Pambihira yan. Uy, pati si Gadon, nadamay na ako mga kababayan. Paalat-alat kasi kung saan nagpupunta. Picture lang po ako. Alright. So Bryce, mali po yung sinasabi ni Yusek. So parang kulang kasi sinasabi niya 15% lang pero kayo ini-impake niyo 25%. Opo, minimum po yun, 25%. So sa palagay mo, doon sinabi niya po, nasaan kaya napunta po yung 10%? It's either po kay Boss Henry o kay Boss Robert. Hindi po sa akin. Okay. Pero 25 sigurado ka. Opo, Your Honor. Okay. Alright. Dito po kay Ginoong JP. JP, agree? Dito po sa sinabi ni Yusek Bernardo. Tama po. Agree po na 25% po to up to 30% po yung pinagagayak po. Will it be safe to say, Engineer Alcantara, na yung 10% napupunta lang siguro kay Yusek Bernardo? Wala po akong personal knowledge. Pero kayo po, pag inabot ninyo na sa 25%, lahat po yun? Yes po, ito po yung pinaprepare ni Engineer Carlo sa tamang 25 to 30. Siya po ang nagpe-prepare po lahat. Kami po sa box. Ano po yun? Yun po talaga yung percentage po, 25 to 30 po. Okay, kaklarify ko lang, Yusek, pag congressman, senador, 30% po ba ang binibigay ninyong komisyon o yung pinapadala ninyo?
Your Honor, kay Congressman Saldi po is 25 nga po. Kaya sa Senador po, wala po akong knowledge. Basta si Yusek Bernardo po ang nagsasabi sa akin na ganun po. At So, kung Yusek Bernardo ang contact po ng mambabatas, hindi po kayo rekta. yes po, Your Honor. Alright. Ngayon, linawin ko rin po, yung para po sa pass-through charges sa mga district representative, meron din po yan. Kasi yung tinatawag na parking fee. Hindi naman niya lugar yun, hindi niya distrito, pero kailangan lagyan ng pondo doon. Magkano percent po ito? 5% po, Your Honor. Hindi 6%, 5%. Meron pong panahon na nag-6 po din 2024 kasi po yung pong ito po ay sariling plano ko po. Actually po, ginagawa ko pong contingency sa iba at ang plano ko po talaga doon ay ibigay po kay Senator Joel po kung ano mo po yung makokolekta. Kung sino po yung mga, hindi naman po lahat, piling-pili lang po yung mga contractor na inaas ko na makahingi po ng tulong. Yun lang po, Your Honor. Mr. Chair, nais ko lang po liwanawin ito sinasabing pass-through charge for the district representative. Ito po, kung ikaw ay hindi mo distrito at ibinaba mo doon sa distrito na yon, bibigyan mo yung congressman ng distrito na yon ng 6%. Tama po? Sa representative po, 5 po. 5%. Unfortunately, your extra 2 minutes is up. One last question na po. Sige, One last one question. Total po nito dahil may District Engineering Office 8.5%, COA 1%, Contractor 5%, Losing Bidder 3%, Actual Project Implementation 30%, 83.5% po. Tama po. Ang binabawas po sa pagbinaba ang pondo. So magkano po natitira nila sa pondo sa mga commitment? Commitment po, yun po, yung 25 to... Lahat-lahat, pati sa inyo na po. Bilisan lang po natin. Commitment po sa back po ay... Kaya nga po, estimate na sir, magkano natitira para sa proyekto? Magkano po? 30 to 35 po. 30% na lang to 30 35. to 35. Normal Dahil po. yung 65% na sa commitment lahat. Sa taxes po and commitment, yes sir. Taxes and commitment. Pero mas Yes, po. marami yung commitment. Yes po. Thank you. Salamat po. Thank you. Senator JB Ejercito is recognized. Thank you, Mr. Chair. Again, I would like to get to the, yung system. Hay